Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court o ICC. Hindi rin daw papayag si Duterte na basta na lang arestuin siya ng ICC. Saksi, si Salima Refran. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontrabirada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, muling giniit ni Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang ICC. Sabay babala kung may magpupumilit na arestuhin siya. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humihingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, matyaga pa rin daw maghihintay sa mga susunod na mangyayari. Sa ngayon, nasa political will raw ng Pangulong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya wag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill, I would say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest this person or implement the warrant. So, wag din siyang pakakasiguro. Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Pati yung Kosovo ng Serbia. Yung mga city-states doon sa nagsisid sa Yugoslavia. Doon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. Knee-jerk reaction kaagad sila eh. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Sabi rin ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na nagsusulong din ng secession, walang pag-aaklas sa mangyayari. Hindi raw ito armed struggle gaya ng ginawa ng MILF at MNLF. Ang masabigat daw ay ang gusto ng taong bayan, kaya hayaan na lang daw na taong bayan ang magpasya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.